or less, nakagasto tayo lahat-lahat 500 euro. Na hanggang ngayon, yung manok natin is hindi pa din nangingitlog. Na-shock na lang ako na ganito pala dito. Good morning mula sa aming probinsya dito sa Germany. Alam niyo ba, ang naririnig ko lang dito is yung huni ng mga ibon. Nakikita ko lang is yung mga ibon, yung aking mga manok. Very, talaga dito, very mingaw. Kung hindi ka sanay sa lugar na walang ingay, hindi ko alam kung magtatagal ka dito. Pero ako kasi na taga-probinsya, sanay ako na ganyan, and I really love yung province life or province living, kaya nasanay na din talaga ako dito. So, yung ating is para na nga tayo nitong nasa Farmville at meron na tayong mga manukan. Kaso, nasabi ko ba sa inyo kahapon yung aking mga manok ay may lice or mga kuto ng manok? I think it's normal, but i-treat ko siya ngayon. Meron akong para siyang abo, Kiselgua, hindi ko kalimutan ko anong pangalan nito. So, i-treat ko yung aking mga manok, ko sa kanilang feeder, at saka lilinisin natin yung kanilang tulugan, tatanggalin yung mga nilagay natin na pang beddings nila, tapos papalitan ng bago, and ilalagay natin sa chicken run yung ating mga manok. Each one is lalagyan ko nito, kaya meron akong gloves at saka meron akong mask. So, Staub mask. Kailangan natin ito dahil ito kasi siya is hindi pwedeng ma-inhale sa lungs at nakakasira ng lungs. Kaya protektahan natin yung ating lungs para sa ating mga manok. At kailangan ko siyang i-treat. Si Ethan kasi is palaging pumupunta dito. Kailangan talaga yung mga manok ko is malinis. Kung posible pa lang, liliguan ko sila. Kaso hindi ko alam kung naliliguan ba yung mga manok. Ayan. Para tayong nito. Trabahantes po. Tinapon nila. Ay! Kasayang nito. So, Chiki. Ito kasi yung pinakamalaki ko na manok. 9! Chiki. So, madami akong kuto nakita dito kay Chiki. Ito kasi siya is napakalaki niya and ang dami niyang balahibo. Pero naman, hindi naman talaga malala na kuto. Siya. Naguguluhan siya. Bakit meron siyang bagong bahay? Isarado muna natin ito. Baka lilipad siya. Chiki, this is only for the meantime. Maabog talaga ito. So, ikaw sunod, Marina. Alles gut. Ito si Marina. Ang dami ding kuto nakita ko sa kanya ba? Yeah. It's okay. Maingay si Chiki, yung pinakamalaki.
Nagtataka siguro siya, saan na ba yung kasamahan ko? Marami akong nakitang kuto nung nakaraan dito kay Marina. Alam nyo, ang nangyari siguro, dahil we get it in different kanang kuan, breeder, baka may isa or dalawa nito na meron na talagang kuto. Dahil nga, they have new place, so, stress sila and yung kanilang immune system is bumaba. Kaya, ayun, nagtakod-takod na. Yeah. 9. So. Hoy! Alles gut? Lalagyan din natin sila ng pagkain. Para habang nandun sila is meron din silang pagkain. Though, ang purpose naman doon ay para makapagtuka-tuka sila sa mga grass at saka baka may mga worms doon. Syempre fresh grass at yun nga ang kanilang bahay ay hindi na fresh yung mga grass doon. So, mahilig pa naman yan silang kumain kaya lalagyan natin ng pagkain. Ayan. So, ayan po at nagtuka-tuka na sila. Itong aking pultahan, kapag hiwi yung hindi level yung lupa ay hindi din siya pasarado. So, this is your food. Yeah. Mamaya naman kapag mainit na dito, siguro i-transfer natin ito sila. Ngayon naman na nasa labas na yung ating mga manok, it's time to clean na naman sa loob ng kanilang bahay. So, ganito pala kapag may mga manukan. Matrabaho din pala. So, ito yung lilinisin natin ngayon. Ito siya, yung bedding nila or yung auslauf. Hindi auslauf. Basta, dito sila naglalakad. Minsan, nagtutuka-tuka. Though, yung baba niyan is semento. Since nagawa ito siya, na-transfer sila dito, hindi ko pa ito na-change. Usually, mga month yan or 2 times a month or 1 times a month papalitan siya. But now na meron silang mga kuto, gusto ko silang palitan and well, gusto kong palitan yung kanilang nakalagay dyan. Para siyang wood chips. Hindi wood chips dahil maliliit naman siya. And yung sa taas, ito yung palagi kong nililinisan dahil dyan sila natutulog and every day merong mga dyan na mga poop nila. So, yan yung palagi kong nililinis. But, honestly, itong chicken coop or itong bahay ng aking manok, hindi mo talaga maaamoy yung kanilang poop. Dahil nga, every other day akong naglilinis. And, feeling ko ito siya is effective din itong parang wood. Yung last time nga, iba yung nilagay ko dito, parang ganito. Pero, na-realize ko, ito palang mga wood na ganito, ito siya yung mas maganda and hindi mabaho. Hindi mo mababaho dito yung amoy ng poop ng mga, or mga dumi ng mga manok. And may nakasabit dito na lavender. Sobrang bango din yan. Finally, natapos ko na siya and medyo matrabaho pala talaga yung may manok. But ngayon is in the next month na naman tayo magpapalit after nito.
Ayan, fresh bedding na ang ating mga manok. Ito pala is parang mga wood shaving. So, maganda ito. Nagustuhan ko ito siya dahil mabilis siyang nakapag-dry ng mga poop ng mga manok. So, nakikita nyo yung mga semento dyan. And nilagyan ko yung parang abo. Yan, nilagyan ko yan siya. Pati dyan nilagyan ko. Ayan, protection yan siya para sa milben. Anong pangalan ng milben? Yung mga mapupula na maliliit na nag-aano sa mga manok. Ito din ating ngitlogan na wala pa namang nangingitlog dito. Nilagyan ko din ng bagong beddings nila and nilagyan ko din nung dust or yung parang abo. So, pati dyan sa mga kahoy-kahoy dahil yung mga milben is gustong-gusto nila yung mga kahoy. So, ayan, sa ilalim niyan. Every time na nagpapalit ako, naglalagay ako nung parang abo-abo. So, dito din, dahil wood, pero parang, anuhan natin ito, dahil minsan pumapasok pa naman si Ethan dito, and kapag sobrang daming abog is hindi maganda. So, ayan, fresh na yan kapag mag-transfer sila dito mamaya. Ngayon naman na maganda pa ang weather, ilalabas ko sila. Pero kapag sobrang mainit, hindi siguro baka mai-stress sila masyado sa labas kahit na may pandong yung ating chicken run. Ito is para sa ano ito? Para sa itlogan. Ito yung nilagay ko. Bali, dalawang klase ng beddings yung nilagay ko doon. Ayan, happy naman yung ating manok. Nilagyan ko pala ng sapin dito or tabon. Kapag kasi alas 12 na at udto na is yung sun is nag-ano na, mainit na dito. Pero dyan sa likuran, mamaya is hindi na mainit. Baka i-transfer natin yan siya. Pagbalik ko, after kong kukunin si Ethan sa kindergarten, parang nadibago pa yung ating mga manok. So ngayon gusto ko lang i-share kung magkano nga ba ang nagasto namin sa lahat-lahat. Pagkain sa ng manok, bahay ng manok, at pati yung manok, syempre binili din natin yung manok. Ngayon ko lang na-realize na ang laki din pala ng nagasto namin dyan sa manukan. So, unang-una nga is bumili tayo nung maliit na bahay ng manok. Yeah, sure. Nung maliit na bahay ng manok na 2 araw lang na ginamit natin sa manok dahil hindi din magkasya yung mga manok natin dahil nga madami. Mayroon tayong 6. So, last time, nung 2 pa lang yung ating manok, yun yung ating ginamit. And then, parang 2 days, hindi na nagamit siya. And yun siya, yung binili namin yun online, buo na siya, hindi buo, tapos na siya, finish, bahay ng manok, tapos dito na lang namin i-deliver siya sa loob ng carton. So, yun siya, already is 200 euro yun siya, 199 euro. Sayangan talaga ako dahil 200 euro yun and 2 araw lang yun namin nagamit and hindi naman namin maibalik dahil na-build na namin and nagamit na din ng manok. And then, gumawa tayo ng malaking bahay. So, yung malaking bahay is nandun na yung old house na yun yung tulugan ng manok. Pero yung chicken run is yun yung ginawan natin. So, hindi ko na inano kung magkano talaga lahat pero parang more than 200 euro din dahil madami din kaming nagastos. Hindi ko kasi makita yung ibang mga resibo dahil nandun kay asawa. Si asawa ngayon is nasa trabaho. So, more than 200 euro din siya. Mga 200, more or less 250 euro. So, yung mga nabili natin na wood, mga ilang beses kaming bumili ng wood. Tapos, yung mga door hinges, yung ano pa, yung mesh wire, yung pintura pa, nag-wood paint pa ako. So, yan. Malaki din pala siya, 250, more or less 250 euro. Pero masaya naman ako dahil malaki siya na space. Yung chicken door naman na automatic chicken door, which is solar yun siya. So, yun is 56 euro. Kailangan nga natin talaga ng chicken dahil hindi malapit dito sa bahay yung manok. So, anytime na papasok at lalabas sila sa bahay, so automatic na yung hindi ko na kailangan na pumunta sa very early in the mornings doon sa manok para pagbuksan sila. Syempre, yung pakainan ng manok, yung chicken feeder natin, yung anuhan ng tubig nila, yung malaking chicken feeder namin. It costs 18.99 euro pala. So, meron kaming isa nun, tapos meron kaming maliit na green yung kulay din. 10 euro something din siya. Tapos, meron kaming 2 water feeder na maliit.
Ang isa is 8.99. Tapos, yung mga pagkain pa, yung pagkain is nakabili kami ng 2 beses dahil yung una is yung mix, yung binili ko. Tapos, na-realize ko, yung manok, ang kinakain nila sa mix is yun lang gusto nila. Like, yung mga mais, yung mga sunflower, yung mga beans na hindi nila gusto ay hindi nila kinakain. Iniiwan nila doon. So, bumili na lang ako ng chicken pellets. Minimix ko siya. So, bali, 2 beses akong bumili. So, 16 euro times 2. Yun yung ating pagkain ng manok. Tapos, bumili pa ako ng parang, ano nila, treats nila, yung worm. Ano yun siya? Parang isang bag ng worm is 12 euro. Hindi. Isang bag. Parang isang, box ng worm is 12 euro. Tapos, mais pa. Dahil gusto nila ng mais. Pang treat ko din sa kanila kapag pumupunta na ako doon. Mga, I think, din, 12 euro din yun. Mama is talking, Shatsi. And then, yung wood shavings na nilalagay natin na para sa kanilang tulugan, para hindi mangamoy yung kanilang tulugan. Yung mga nilagay ko doon. Yung 20 kilos ng wood shavings is 14 euro. So, isang 20 kilos na yung binili namin dahil I'm sure na marami akong magagamit. Hanggang ngayon is parang kalahati pa nga ng yung wood shavings natin. Happy ako doon sa wood shavings dahil maganda naman siya and it helps na yung poop ng manok. Tapos yung ating mga manok ay binili din natin. So 6 yung ating manok. Nilagay ko talaga dito, baka makalimutan ko. 6 yung ating manok. Mayroon kaming manok na 3 sa isang grower or isang namin kinuha, tapos yung 2 sa isang lugar din namin kinuha, tapos yung isa isang lugar din. I mean, yung 3 manok, si Marina, Gabby, at saka si Daisy is 15 euro each sila. So, yung 4 is 45 euro. Tapos, yung si Pipsy and Kiki, yan sila? Yan yung una natin na binili. So, 25 euro each yan sila. And then, si Chiki, yan yung pinakahuli natin binili. Yun yung pinakamalaki. Yan yung pinakamahal. 50 euro. So, sa manok pa lang is nakagasto na tayo ng 145 euro. So, more or less, nakagasto tayo lahat-lahat 500 euro. Na hanggang ngayon, yung manok natin is hindi pa din nangingitlog. So, ito na, nagulat ako dahil ang pag-aalaga pala ng manok dito sa Germany ay hindi katulad sa atin sa Pilipinas na kapag meron kang space, kahit wala kang space, kahit may bahay ka lang 100 square meter na bahay, okay lang na alaga ng manok, ganyan sa amin sa bukid, at papaanuhin mo lang yung free range mo lang yung manok mo, ay pwede din. Tapos, uuwi sa bahay sa gabi. Dito kasi is hindi talaga pwede yung free range. So, pwede naman siguro kung meron ka talagang malaking space. So, katulad sa amin, yung space namin, though medyo malaki siya, 1,000 square meter yung space namin. Pero dito kasi hindi pwede na yung manok mo is pagala-gala sa kapitbahay. Dahil yung kapitbahay namin, meron din mga manok. Tapos, meron din silang ibang mga animals. And dito is maraming mga wild na animals. Yung kabilang part ng aming bahay is kalsada. And syempre, meron kaming mga neighbor na walang manok. Hindi sila maging masaya kung ang manok mo ay nandun sa kanilang garden, picking sa kanilang garden. Kaya dito sa Germany, meron talagang mga rules na kailangan mong malaman before ka mag-alaga ng manok. Yan din yung reason kung bakit matagal kaming nakapagmanukan dito kahit nasa bukid kami. Na-shock na lang ako na ganito pala dito na every time na gusto mong mag-alaga ng manok, kailangan mong i-register ang iyong pangalan, address, ilan ang manok na meron ka at anong purpose ng pagkakaroon or pag-aalaga mo ng manok. At saka, saan mo siya ilalagay? Meron ka bang sapat na space or nasayo talaga para paglagyan mo ng iyong manok? Ganyan dito. And, of course, yung address mo dahil they will know kung dyan is pwede bang mag-alaga ng manok dahil meron ditong mga lugar like yung mga maraming mga bahay-bahay or mga new Neugibit, something like that, or new mga may bagong
pinatatayo na bahay na ganyan is hindi pwedeng mag-alaga ng manok. And meron ding lugar na pwede ka naman mag-alaga ng manok pero hindi pwede mag-alaga ng yung lalaking manok ba dahil yun yung mas maingay. And nagulat ako na kailangan din naming i-contact yung local veterinary amt or parang veterinary na lokal dito sa amin. Dahil importante daw siya dahil kapag magkakaroon ng mga bird flu ang iyong manok or yung some of the kanang manukan dito na nakaregister din sa kanila have sakit ng manok is they will contact you also and also they will tell you kung ano yung gagawin mo para maprotektahan yung iyong manok or before pa dumating sa inyo yung sakit ng chicken. Ganyan kakomplikado ang pag-aalaga ng manok dito. Nasa kalagitnaan na kami ng ng aming manok. Sabi ko, ay nako, kung alam ko lang, hindi na ako mag-aalaga ng manok. Tapos isa pa, mayroong pang Tierschutzkasse na para siyang insurance ng manok na every one chicken magbabayad ng 7 euro or 7 euro 50 every year siya. So ayan, 'di ba sa atin sa Pilipinas, kahit ilang manok alagaan mo, hindi na kailangan mag-ano ka pa sa veterinary sa local pest control, something like that. Wala na sa atin, pero dito ang daming kailangan i-consider din, kailangan i-register, may may insurance pa. Tapos yun pa, yung chicken mo, kailangan mo ng book, which is, doon mo ilalag every time yung chicken mo is magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng injection or impung, or if mamamatay yung manok mo, or anong reason, or kinatay mo ba yung manok mo, kailan. So, kailangan mo din siyang ilista. Tapos pala, kung marami kang manok and gusto mong ibenta yung itlog, kailangan mo pang i-register dahil kailangan mo ng registration number na para allowed ka itlog, para allowed ka na magbenta ng itlog. At yes, kung gusto ka din magbenta ng manok, iba din usapan yan, another registration, another bayarin, and yeah, kailangan mo ng number or registration number or yeah, something like that para pwede kang makapagbenta dahil hindi dito sa Germany, hindi basta-basta na makapagbenta. So, ayan, yan yung ating nagasto at yung ating kailangan sa pagkakaroon ng manukan. So, yan yung ginawa namin and yan daw yung talagang kailangan. Tapos pala, pwede din sila na pumunta dito para tingnan yung manok. So, kami, hindi na namin nag-register na lang kami online. If you like also, they can come here para sabihin sa inyo kung ano yung kailangan. Siyempre, kailangan mo magbayad. So, kaya kami, nag-register na lang kami online. So, ngayon, ako na-surprise ako dahil yung mga nagasto namin more than 500 euro for the 6 chicken na hanggang ngayon hindi pa nangingitlog. But anyway, soon, kayo yung unang makakaalam kapag yung manok natin is nangingitlog na. So, yan lang muna for today's video and we'll see us again in our harvesting video in the next vlog.